Good day. So, part 2 ng video natin ng repair ng lithium battery. So, sa part 1, diniagnose lang natin yung mga cell na may problema. So, dito na sa part 2, ito na yung di-disassemble na natin yung mga defective cell. So, which is yung cell number 7 at saka 8. Or cell number 8 and 9 yung i-remove natin. Based naman sa checking natin is almost good pa naman yung mga yung may dalawang cell na yan na napalitan na before ng ibang technician. So, nasira na ulit siya. Papalitan ulit natin. So, possible hindi maganda yung cell na inaipalit niya dyan, kaya bakit nasira ulit. So, tatanggalin natin individually yung cell na kulay green na yan. Pero, yun nga, energized pa rin yan. Meron pa rin 2.5 volts. So, kailangan careful tayo mag-disassemble niya sa pagkaka-spotlight. So, ang connection yan is 13 series tapos 7 parallel. Based sa may-ari ng battery cell, so need na lang nating bawasan yung rating. Wala raw, hindi na natin papalitan ng new cell kasi tight yung budget ng customer. So sila naman masusunod. Siyempre, wala naman tayong magagawa kung ano yung request ng customer. So tatanggalin natin yung halos 14 12 cell na yan. 12 ano lang pala yan, 13S tapos 6P. So mangyayari niyan is 13S 5P na lang. Babawasan natin ng tag-iisang cell para yun yung pang-replace natin dun sa defective cell. So i-start na natin yan, i-disassemble, tanggalin yung mga spatula. So medyo pinas forward natin yung video kasi hahaba na sobra. At least mapakita ko lang sa inyo paano tamang pag-remove niyang nickel tab wire. Masyado kasing matalas siya, pwede ka masugatan. And then pwede rin mag-short sa katabing cell na energize. So pwede mag-cause ng fire o kaya short circuit. Medyo ano lang talaga yan, gagamit kayo dapat ng side cutter na maliit lang at saka hindi siya mag-focus ng short circuit sa kabilang connection. So ayan, ito nyo, medyo gumagamit pa talaga ako ng separator na plastic dyan para lang hindi magkaroon ng contact yung side cutter sa pinakang surface ng battery. Magkaroon kasi ng hard pressure kagad dyan, pwedeng madamage agad yung tip ng battery cell na pwede mag-cause ng fire. Kaya yun talaga yung kailangan i-consider dyan is yung safety. Kailangan above all, laging priority natin iisipin is safety. Once na may ginagawa tayo repair o assemble ng lithium battery. Yan kasi pag nagkaroon ng problema, hindi mo na maibabalik yan. Domino effect yan. Basta may isang masunog dyan o sumabog, parang mangyayari dyan is parang sinturon ni Judas. Sabay-sabay, sunod-sunod sila magpuputukan. So again, remind ko lang yung mga
nakakapanood nito is sa trained personnel nyo lang paggawa yan. Unless wala kayong experience pa sa pagbibuild ng lithium battery, is wag na kayong makipagsapalaran. Hindi natin masasabi yung sitwasyon, especially kung wala pa kayong experience sa pag dismantle niyan or pag disassemble. Pagkatiwala na lang natin doon sa mga may experience na alam na kasi nila yung mga bagay na i-consider para sa safety. And then pangalawa is yung pag-spot weld din yan. Kasi kahit na mapalitan natin, mag-success na ma-remove natin yung cell, kung hindi rin natin maayos ma-spot weld yung mga cell na ibabalik natin, hindi rin tatagal yung battery. Especially lalo kung sa mga electric vehicle yan, masyadong ma-vibrate yan, kaya kaunting pressure lang or movement pwede na agad masira yan. So pwede naman kayong gumamit ng cutter na malaki para lang i-cut yung pinakang nickel tab wire. Sure nyo lang na hindi didikit dun sa surface ng katabing battery cell. So ayan, tanggal na natin yung isang layer, then yung sa may BMS to, syempre ibabalik din natin yan. Okay, medyo madali pang i-disassemble yung ganito na wala siya sa mga battery holder. Yun, medyo mahirap yung mga nasa battery holder, kasi imagine mo kung papalitan mo yun, kakalasin mo pa lahat kung gusto mo talagang maganda yung pagkapalit. Pero may iba namang way na para gawin yun. So pwede rin naman yung isa-isa mo rin babaklasin, kaso medyo maselan lang at saka risky rin yung ganong klase. Kailangan alam nyo rin paano tanggalin yung battery cell kung gumagamit sila ng battery holder. Ayan, gumagamit ako dyan ng gunting na makapal, kasi makapal masyado yung nickel tab wire na ito. So kailangan kasi pantay yung pagkaka-remove ng mga excess na nickel tab wire, kasi hindi pwedeng meron yung gap once na spot weld natin. Kakaroon ng lost contact yan, and then hindi kakapit yung spot weld. Kaya dapat yan is yung surface niyan is flat. Yan. So masyado matalas yung ano na yan, yung nickel tab wire, kaya need talaga natin gumamit ng gloves. At saka yun nga, yung matatayan tulad ng cutter, pwede yan. Ginagamit ko yung cutter na yan, pero hindi yan dumidikit sa ibabaw ng battery cell. Nakaangat yan. O kaya pwede naman kayong gumamit ng separator na hindi conductive, tulad ng mga rubberized. Yan. Naka-slant lang yung position yan, kaya pag titignan nyo, nakakat lang niya yung dulo yan. Yung dulo lang mismo. Okay. So ayan, natanggal na natin yung pangalawang array ng cell. So yung kabilang side pa niyan, kabilang side pa. Okay. So yun, gumalaw na siya, di ba? So yung kabilang side naman, yung kailangan pantay mong i-rotate yan, kaya gumagamit ako ng mga foam para yung base nung yan, base na lang yung tatanggalin mo. So hindi ko na pinakita yung video kung paano tanggalin yung sa kabila, kasi haba yung video natin, pero same procedure lang din yun kung paano siya tatanggalin.
So diyan, tulad niyan, natanggal natin yung 12 pieces. Ito na, yan na yung spot weld na natin. So, kailangan nyo ring gamitan din yan ng, para dumikit yung cell na yan, ginamitan ko rin yan ng glue stick. So, hindi ko na pinakita sa video. So, ayan na tayo, mag-spot weld na tayo. Yan. So, yan, spot weld na natin. Yan. Minsan kasi kapit na kapit yung pinakang copper wire doon sa pinakang tip. Copper kasing yung pinakang tip kasi ng solder ng pinakang spot weld is copper yan. So, dahil sa makapal nga yung nickel tab wire, medyo tinaasan ko yung rating ng ampere para kapit na kapit. Kaya naalalayan din natin. So, ito naman yung kabilang side. So, i-clean nyo pa pala yan, no? Bago nyo ikabit yan, kailangan kinlin nyo muna yung pinakang surface ng battery terminal. Hindi kakapit yan kung naiwan pa dyan yung existing na nickel tab wire. Hindi pwedeng may gap yung new tab wire doon sa surface ng battery. Hindi yan kakapit. So, ayan. So, kailangan pantay din yung yung deliver ng power doon sa dalawang tip ng spot weld para same yung amount ng pagkakamelt ng nickel tab wire. So, dalawang point is may kapit. Pagka kasi hindi same yung height niyan, isa lang yung kumakapit, yung isa is less yung weld niya. So, may naman yan, may parang calibration. So, dapat at least 10 kilogram yung pressure. Meron kasing spring yan eh. At least 10 kilogram yung pressure nung tip doon sa battery. So, ang tanong is, paano mo masusukat yung pressure na yun? So, nakadepende yun sa weight sa weight din ng spot weld mo plus yung spring. May spring pa kasi yan. So, yun. Meron, hindi lang kasi basta-basta sobrang pinapatong yung spot weld dyan, hindi yan kakapit. Meron ding beyond explanation dyan na kumbaga science proof. Okay. Depende lang yun sa kapal ng battery. Pagka mga 30 to 700, mas mataas na pressure yun. Kailangan. Yung bigat, kumbaga. Yung bigat nung head, nung tip nung spot weld na ipe-press niya yung nickel tab wire sa ibabaw ng battery para maganda yung kapit ng spot weld. Okay. Ano kasi yan, yan yung magiging kumbaga core nung repair mo is yung spot weld. Kahit magagandang cell yan, pinalit mo dyan kung yung isang cell dyan is mag-intermittent yung connection, yun ang mag-uumpisa ng problem niyan. So, yun na yung mag-iiba ng magiging weak yung cell na yun. Kasi nga, kung yung isang cell is hindi connect ng spot weld or nag-loose during travel ng scooter, yun na yung magiging trigger point na madaling masira. Kasi ma-stress yung
apat na cell na dadaanan ng voltage at ampere ng pinakang power. Siya na yung magiging kumbaga weak cell until bumigay siya and then mag 0 volts. Doon mo na lang marirealize na yung palang spot load ang naging cause. Pwede rin naman yung cell din kung hindi maganda yung cell na naikabit mo, which is yung amp rating niya is different sa ibang cell. May ano rin yun, may factor din yun na magiging cause din ng abnormality during withdraw ng voltage or current ng battery. So, ito, ayan na, maglalagay na tayo ng mga parallel connection dun sa mga cell na yun. So, naging ilan na lang sila? 5, 13S, 48 volts 13S and 5 parallel. 13 series and then 5 parallel. So, parang lumalabas 12.5 amperes na lang yan. Kasi ang isang cell niya is 2.5 Pinakang total niyang before is 15 Ah. So, parang ngayon 12.5 Ah na lang siya. Nag-reduce ng 2.5 Ah. So, anticipated naman ng customer na ganun ang mangyayari dyan kasi based sa kanya is yun nga, ganun na lang ang gawing repair kasi tight sa budget. So, ang magiging downside is hindi mo ma-optimize yung full power ng motor o ng scooter mo. And then, the same time is yung distance travel. So, dapat alalay ka na lang dyan. Kung dati, tinatakbo mo ng 50 kph, so, ngayon, pwedeng 30 na lang muna o 40 kasi alam mo naman na nagbaba tayo ng rating. So, ayan na yung total voltage na. Okay. So, solder na natin yung mga terminal na tinanggal natin. So, para malaman natin kung maging accurate, dapat 54 volts yung ma-read natin dyan. So, pag na-read natin yan is ganong reading, good yung BMS. Pero pag below 50 at nakakonect na lahat dyan, and then lahat ng cell is good naman, may problema yung BMS natin. So, ayan, check natin yung voltage. Ayun, 49, 48.9. So, i-charge pa natin yan para maging 54 volts yung full charge niyan. Base kasi dyan, 3.7 yung pinakang nominal voltage niya. Kaya nasa 48 volts lang yun. Yun. Okay po. Salamat po. Ayan, tapos na po yung repair natin. Thank you very much. Like and subscribe na lang po yung channel natin. Thank you.